Morning, a blessed morning to everybody. Kamusta po kayo? Mabuti. Ayan, are we excited sa umagang ito to worship the Lord? Ayan, happy ba kayo na makita muli ang inyong mga katabi para sa kasamang magpuri sa Panginoon? Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba nating sabihin sa ating katabi na, kapatid, I'm happy to see you again this morning. Ayan. Yung kasama po natin sa online, samahan nyo kami sa umagang ito. Let us worship the Lord. Let us give thanks to the Lord for He is good sa ating buhay. Huwag nating intindihin yung ating mga katabi sa umagang ito. Mag-focus tayo sa pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon. Amen? Ayan, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord, that you brought us here, Panginoon, to gather together, Panginoon, na sama-samang magpupuri sa inyo, Panginoon. Whatever we are going through, Panginoon, right now, it cannot stop to worship you, Panginoon. It cannot stop us, Panginoon, to give you praises, Panginoon. It cannot stop us, Lord, to give things to you, Panginoon, because you are good in our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na natatanggap namin, Panginoon. Ano man po ang aming sitwasyon, kalalagayan, Panginoon. Kami po ay magpupuri sa inyo, Panginoon. Kami po ay kakanta, kami po ay sasayaw, Panginoon. Ipapakita namin sa inyo, Panginoon, ang pagmamahal namin sa iyo, O God. Gabayan mo kami, pangunahan mo kami sa umagang ito. Let your Holy Spirit, let your presence, Panginoon, ay manguna, Panginoon. We welcome you, Panginoon, in this place, Panginoon. Ikaw po ang maggabay sa amin, mag-guide, Panginoon, sa aming gawain this morning. We will praise you, Panginoon. We will worship you, O God. We will give thanks to you, Panginoon, sa aming buhay. We declare victory, Panginoon, sa umagang ito, sa aming buhay, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Sama-sama po tayong magpuri sa pangalan ng ating Diyos! Hallelujah! Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailanman itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kaluwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Sama-sama po tayo! Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Minsan pa po sa ating Diyos. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailanman itatanghal. Yes, Lord! Dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kaluwalhatian mo, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpagkailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw,
Ang buong lakas namin, Panginoon, ay iaalay namin sa iyo ngayong umaga. Salamat, Panginoon. Ang bawat pagod, Panginoon, sa pagsayaw, sa pagkanta, ay sulit, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming sinasamba, Panginoon. Sapagkat Ikaw ay dakila, O Diyos. Salamat. Manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Sama-sama po tayong magpuri. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Sige po, ibukas po natin ang ating mga bibig. Wakat ng aming lahi, mundo'y magunaw man maasahan ka. Salamat sa iyong kadakilaan, Panginoon. Hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin.
kami binigo, O Diyos. Sige po, manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Magpasalamat ka sa buong buhay na ibinigay niya sa iyo. Sa kabutihan ng ating Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy po tayong umawit, magbigay ng pasalamat sa Panginoon. Ika'y sadyang kahanga-hanga kahit na ulit-ulitin ko. Sabihin ko, mahirap man isalarawan ng damdamin, aawitin ko. O aking Diyos, kung ang laman ng puso ko'y naawit na,
ito ang aming tugon sa iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay, Panginoon o God. Let's worship our God. Let's sing. Hallelujah. Po, tanggapin niyo po ang aming pagsamba sa umagang ito, Panginoon. Oh, yes, Lord. I'm sure let's worship our God in this place. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, oh God. One more time, let's worship. Sambahin ka. Sambahin ka. Oh, yes, Lord. Oh, hallelujah, Lord Jesus, oh God. Oh, yes, Lord. Hallelujah, Lord. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, God. Sambahin ka. Let's worship our God. Let's lift our voice to our God sa umagang ito. Sambahin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa umagang ito. Oh, yes, Lord. Sambahin ang iyong kabutihan sa umagang ito, Panginoon. Sambahin ka sa umagang ito, Panginoon, O God. Ito ang aming tugon, ang mga puso, O God. Oh, yes, Lord. We worship you, Lord, in this place. Sambahin ka, Panginoon, O God. Lord, hallelujah, Lord Jesus, O God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, walang sapat na salita ang pwedeng ikumpara sa iyong kadakilaan sa umagang ito, Panginoon God. Lord, the main reason kung bakit kami narito, O God, upang sambahin ka, itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Dakilain ka sa lugar na ito, O God. Oh, yes, Lord. Marapat lamang, Panginoon, na ibigay namin sa iyo ang pinakamainam na pagsamba at kalawalatian sa umagang ito, Panginoon, O God. Salamat po sa opportunity, sa pribilehiyo na kami makalapit sa iyong paanan sa umagang ito, O God. Sambahin ka, Panginoon, O God. Dakilain ang iyong pangalan, Panginoon, O God. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin sa lugar na ito, Panginoon, O God. Salamat po. Ito pong aming dalangin at pagsamba at aming pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Tayo po lahat ay makakaupo na po. At bago po kayo umupo, pwede po bang pakitingnan ng iyong katabi at siya po batiin nyo ng isang maganda at mapagpalang umaga sa umagang ito. Ayan. Good morning po. Ayan. So, ayan, isang mapagpalang umaga po, ano po, and, ayan, sige, punuin niyo po itong kabilang side na to at walang laman. Libre naman po yan. Yan, good morning po at ilang oras na lang o ilang araw na lang ay Pasko na, amen. Parang kailan lang, ano po, at napakabilis ng panahon at talaga naman, para tayong hinahabol lang 10 kabayo. Okay. Good morning uli. At sige po, yung mga dancer natin, yan na kayo magpalit sa likod. Yan, pasensya po sa boses at medyo ngungo. Kasi medyo galing sa sipon, ubo, lagnat. Ang ibig yung aking anak nagkasabay kami na may sakit. Pero anyway, so tayo po ay patuloy na sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ano po? And okay. Kung nanonood po tayo ng balita lately, ano po, talaga namang parang sabi ko nga sa isang kapatid natin, parang ayoko na manood ng balita.
O parang ang sakit sa tenga, ang sakit sa puso kapag nakikita natin na ganito yung nangyayari sa Pilipinas. Ano po? And lalo na yung nakaraang mga issue sa flood control. And minsan hindi na natin alam kung kaninong salita yung ating papakinggan. Di ba? Lahat sila perfecto. Lahat sila walang kinurakot. Talagang napakababait. Sabi kung ganit, imagine this, kung ganun ka-perfecto yung mga government official natin, ang yaman na natin. Kasi pareho sila nagsasabi, wala silang ninakaw. Ay ang hirap paniwalaan ng mga kung sino yung nagsasabi ng totoo. Amen po ba? And madalas tayo pong mga tao, sinusubukan natin paniwalaan ang sinasabi ng isang tao base kung may nakita tayong pruweba o ebidensya. Madalas naniniwala tayo kapag ang sinasabi nitong taong ito ay may pruweba o ebidensya, mabilis paniwalaan. Kasi may nakita tayong ebidensya or may nakita tayong katotohanan doon sa sinasabi niya na ito, ganyan. Hindi man sa politiko, in general po ito Kung ang sinasabi ng isang tao ay talagang kinakikitaan natin, parang totoo naman, dahil may nakita naman ako resulta, may nakita naman ako ebidensya, mabilis paniwalaan. Or minsan, yung ating paniniwala o pinaniniwalaan na salita, kung maganda sa pakiramdam natin, madalas, pinaniniwalaan natin. Di ba? Pag maganda yung sinasabi ng mga tao or talagang parang kinikiliti ang yung damdamin, at binabase rin natin yung ating paniniwala sa ating emosyon. At kapag hindi naman natin gusto, kahit tama yung kanyang sinasabi, hindi natin pinaniniwalaan. Kasi nga, we base our decisions o yung pagtugon base sa ating nakita, nararamdaman, o base sa ebidensyang inilatag nung nagsasabi ng mga salita na yun. Ayun nga, papaano kung ang sinasabi naman niya ay tama, pero parang imposible? Paano tayo tutugon? Paano kung yung sinasabi niya ay talaga namang totoo, pero sa paningin at pakiramdam natin at pagtansya natin, parang imposible. How we're going to respond dun sa salita na yun? At paano naman kung yung sinasabi niya ay tama, pero sa ngayon wala pa tayong nakikitang ebidensya? How we're going to respond? Yung sa sinasabi niyang tama, pero kasi nga, sabi natin kanina, sometimes nagbabase tayo sa paniniwala kapag may ebidensya. Paano kung walang ebidensya? Di ba? How we're going to respond dun sa salitang iyon? Or minsan, tama naman yung sinasabi niya, pero ito nga, yung sinasabi natin, paano kung hindi mo gusto? Paano kung lihis sa gusto mo at plano mo, yung sinasabi niyang tama, pero parang lihis sa gusto ko yan. Parang hindi suwak dun sa gusto ko, sa plano ko. Paano tayo tumutugon? Kasi bakit natin pinag-uusapan po ito? Dahil sa Bible po, meron pong kinausap ang Diyos sa dalawang tao. Halos pareho yung kanyang sinasabi doon sa dalawang tao, pero magkaiba yung kanilang pagtugon sa salita ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, mahalaga na tama yung ating pagtugon. And then, let's see kung paano tumugon itong dalawang taong ito sa ating Panginoon. Kung may Bible po kayo, makikita po natin yan sa Lucas chapter 1, verse 1 hanggang buong chapter ng chapter 1. Pero let's see itong dalawang tao. Dahil magpapasko na, pag-usapan natin itong mga mensahe papalapit sa Pasko na unang kinausap ng Panginoon dyan sa Lucas chapter 1 verse 11. Ang kausap po ng Diyos dyan ay si Zacarias. Si Zacarias po ay, remember ito po, si Zacarias po ay lingkod ng Diyos, isang Jewish priest o isang tao na higit na nakakaalam patungkol sa Diyos. Kasi Jewish priest po siya. Basically, alam niya kung gaano makapangyarihan ng Diyos, yung mga alituntunin ng Diyos, yung pamantayan ng Diyos. Alam niya yan kasi isa nga po siyang Jewish priest. Pero nung kinausap siya, chapter 1, verse 11, sabi po dyan,
ng anghel ng Panginoon, sabi po diyan, walang ano-ano yung nagpakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan sa damba ng sunugan ng kamanyang. Nagulat si Sakaria at sinabi ng matinding takot nang makita ang anghel. Sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Sakarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Si Sakarias po ay may asawang si Elizabeth at matagal na po silang hindi nagkakaanak. And siyempre, alam ito, Pilip, sa puso na itong mag-asawang ito, sila ay nananalangin na magkaroon ng anak. At dumating itong pagkakataon pong ito, dumating yung anghel ng Panginoon, dala-dala yung mensahe ng Diyos o salita ng Diyos para sa mag-asawa. Kaya bumungad, nasa templo si Sakarias, parang ganito, nasa templo, sumasamba, sa iba po yung konteksto ng templo, pero basically sumasamba siya sa Panginoon at nagpakita yung anghel at sinabi sa kanya, Oy, Sakarias, tinugon na ng Diyos sa panalangin mo. Ang asawa mo ay mabubuntis at magkakaanak at tatawagin yung John. Yun po yung salita ng Diyos sa kanya. Wala pang ebidensya. Remember, wala pang ebidensya. At parang imposible sa kalalagayan ni Sakarias dahil sila po ay may edad na sa mga panahon na yan. Now, tingnan natin yung tugon ni Sakarias. Tingnan nyo po yun sa verse 18. Tingnan nyo po. Verse 18. Saan ba rito yan? Sinabi ni Sakarias sa anghel, paano ko po matitiyak? Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Yung tugon ni Sakarias sa salita ng Diyos, mapapansin nyo, where shall I know this? Paano ko malalaman? Paano ko matitiyak na ang sinasabi ng anghel na ito ay magdadalang tao yung aking asawa? Kung sa iba-iba pa sasabihin ng tao, kung sa ibang tao pag kinausap niya ng anghel itong si Sakarias, bali sabihin kung sa panahon natin si Sakarias, sabi niya, hindi nga. At kung anak ko ang kakausapin ng anghel at sasabihin, magbubuntis sa kanyang asawa, at sabihin ng anak ko, 6'7". Malupit yung anak ko. Pag tinatanong ko, 6'7". Mga nanay, at tanungin niyo po yung anak niyo, kahit ako hindi ko po alam yun. Tanungin niyo po. Kasi nga, kung ako si Sakarias, pwede ko rin sabihin ito sa Panginoon dahil una, matanda na sila. Mamaya nyo lang tanongin yung 6'7". Hindi po yan yung sermon natin. Baka ayun lang matandaan nyo. Balik po kayo sa katinuan. Tanungin nyo yung anak ko. Alam niya, gagayin kayo. Yun ang dialogue namin sa bahay. Anak ko, 6'7". Ako, 8'9". Alam niya na yun. Okay. Kung ako rin naman si Sakarias, pwede ko sabihin ito paano ito mangyayari? Paano ko ito matitiyak? Pero basically, si Sakarias, sigurista. Pero yung tugon niya, yung pamaraan ng pagtugon ni Sakarias doon sa pangako ng Panginoon sa kanila, o yung response o yung tugon niya sa salita ng Diyos, mapapansin nyo, may halong duda. O may halong, ibang term ng duda, mayroong halong pag-aalinlangan. Sinabi ng anghel, magkakaanak sila at tinugon. Remember, tinugon yung panalangin nila. Wala pang ebidensya. Wala pang laman po yun siya ni Elizabeth. Pero dahil ang mensaheng iyon ay galing sa Diyos at salita ng Diyos. Pero pansinin niyo yung response ni Sakarias, may halong pag-aalinlangan. May duda. Imagine this, paano ko matitiyak yan? Sigurista siya, may halo yung duda. So imagine, salita na ng Diyos, o galing, mensahero na ng Diyos, yung kausap ni Sakarias, pero kung makikita natin yung pag-aalilangan ng puso ni Sakarias, naghahanap siya ng katibayan, naghahanap siya ng ebidensya, paano mangyayari ito sa pananaw ng tao, sa tingin ng tao, at kahit naman sa tingin natin, isang matanda, 65, ewan ko kung ilan taon si Elizabeth, ang description sa kanya ay matanda na,
pero magbubuntis pa din kahit naman sa atin. Human knowledge, yung kapasidad ng kaisipan natin, ay parang imposible nga. Pero remember, saan nanggaling yung salita? Hindi salita ng tao. Yung pangako mabubuntis si Elizabeth, galing ito sa salita ng Diyos. Mensahe ng Diyos para sa mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth. Pero narito si Zacarias. Remember, Zacarias is priest. Alam niya yung salita ng Diyos. At I do believe, kilala niya ang Diyos. Pero sa kabila ng kanyang katalinuhan, sa kabila ng kanyang kaalaman, narito siya, naniniyak o naninigurado, paano ko ito matitiyak. So madalas, tayo mga anak ng Diyos, sometimes, kahit alam na natin na ito'y galing sa Diyos o salita ng Diyos, kadalasan, aminin man natin sa hindi, minsan nagdududa pa rin tayo. Nangyayari ba ito? Paano ito mangyayari? Samantalang nakikita ng mata ko, ay imposible. Paano gagaling ang asawa ko? Stage 4 cancer. Nakikita at nararamdaman ng buo kong pagkatao, paano gagaling ito? Paano kami aahon sa kahirapan kung baon kami sa utang? How we're going to respond? Kung sinasabi ng Diyos, He is Jehovah Rapha, siya yung Diyos na nagpapagaling. And how we're going to respond? Sulat din, remember, nananalangin si Eli, parang ayaw niya pantanggapin yung katugunan ng Diyos. Gusto niya lang magkaanak, pero narito, narinig niya ng malinaw. Pero makikita natin, nilatag ni Zacarias yung kanyang concern, nilatag niya yung kanyang mga reasons, pinabiyang niya sa harapan ng Panginoon yung kanyang pagdududa. Matanda na kaming mag-asawa. At ang asawa ko'y baog, ang asawa ko'y barren. Paano siya mabubuntis? Imagine that. Parang sampal ito sa harapan ng Panginoon. Pero salita ng Diyos, yung narinig niya, ito po, sa salita ng Diyos, kapag inulan natin, ito po, may narinig tayong salita ng Diyos, kapag inulan natin yung ating mga personal na dahilan, mga personal nating mga reasons, o yung mga, parang mga, tawag dito, yung ating mga concern, yung pagdududa, Lord, sabi niyo, may breakthrough akong mararanasan, pero ang dami kong problema, ang dami kong ganito, parang hindi ko kaya, paano ito mangyari para magbabago yung aking asawa, parang ang dami natin dahilan. I remember, kapag sa salita ng Diyos, inuna natin yung ating mga personal concern, hindi natin mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kasi si Zacarias, sa kabila ng kanyang pagiging malapit sa Diyos dahil siya po'y lingkod ng Diyos, tapat naman po sila mag-asawang ito, pero makikita natin yung kanyang pagdududa sa harapan ng ating Panginoon. The moment na nagduda si Zacarias, ano po nangyari sa kanya? Sabi ng anghel, dahil hindi ka naniniwala, hindi ka makakarinig, at hindi ka makakapagsalita, hanggat hindi nagkakaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos sa iyong asawa. Dahil sa pagdududa ni Zacarias, nakaranas siya ng consequence. Hindi siya nakarinig. Hindi siya nakapagsalita hanggat di nanganganak yung kanyang asawa. Imagine this kung nangyayari ito sa panahon nating ito. Baka lahat tayo, diba, sa dami ng pagdududa na binibigay natin sa Diyos, sa kabila ng himala, sa kabila ng kapangyarihan ng Diyos na ating nakikita, and yet, pagdududa pa rin minsan yung sinusukli natin. At si Zacarias, yun po yung naging tugon niya dito sa salita ng Diyos. Kaya wag po nating, pagdating sa salita ng Diyos, wag nating intindihin yung bigat ng sitwasyon. Kapag nakarinig tayo ng salita ng Diyos, wag nating intindihin, yes, may alam ng Diyos yung concern mo. Alam ng Diyos yung bigat mo. Alam ng Diyos yung problema mo. Kaya nga sinabi niya yung salita na yan sa'yo eh. Kaya nga sinabi niya kay Zacarias, tinugon na ng Diyos yung panalangin niyo. Kasi alam niya, yung pighatino mag-asawa ng walang anak, pinagtatawanan po sila ng lipunan.
Ay, masakit yun sa isang mag-asawa. Kaya nung the moment na tinugon, sinabi ng Diyos, tinugon na ng Diyos yung kanilang panalangin, and yet narito sa Zacarias, ayaw niyang tanggapin. May pagdududa. Kaya every time nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, kapatid, alisin nyo dapat yung duda. Kahit sa tingin nyo, imposible. Kahit sa tingin nyo, ang dami kong bigahat, parang ang hirap maka-breakthrough. Pero, yun nga yung punto ng Diyos eh. Kung bakit niya sinabi sa'yo, para makaranas tayo ng breakthrough. Huwag nating hayaan yung ating mga personal issue, yung ating mga personal na dahilan when it comes sa pagsunod sa salita ng Diyos. Kasi kung hahayaan natin yan, hindi natin mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. Si Zacarias nabingi, napipe, dahil sa ginawa niyang maling pagtugon sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Nandiyan pa ho ba kayo? I do believe sa umagang ito, wala na tayong pagdududa. Amen? Ay, praise God, wala nag-sign language. Kasi kung meron, ay, positive. Positive. Ano po? Asa na ba tayo? Okay. Sabi ko nga, dahil sa pagdududa ni Zacarias, nabingi at di nakapagsalita si Zacarias. At after that, after kausapin ng Panginoon si Zacarias, ito pa yung pangalawang kinausap niya, si Mary. Tingnan natin kung paano tumugon si Mary on Luke chapter 1, verse 30. Tingnan natin. Ganun din. Sinabi rin ng Panginoon kay Mary, Mary, ikaw ay magkakaanak. Di ba? Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ituloy mo, kapatid. At ikaw ay magdadalang tao at papangalanan mo siyang Emmanuel. Amen po ba? Narinig. Nagulat din si Mary tulad ng si Zacarias, nasindak dahil sino ba naman matatakot kapag may nagpakita sa inyo anghel? Pero magkaiba yung tugon nila sa salita ng ating Panginoon. Let's see how Mary responds to the word of God. Luke chapter 1 verse 34. Tingnan niyo po ito. Kung si Zacarias, sinabi niya, paano ko matitiyak na ito'y mangyayari? Si Mary naman, ito po ang tugon niya, paano mangyayari ito? May difference po ba? Do you see the difference sa sagutan nila ni Zacarias at ni Mary? Kay Zacarias po, paano ko matitiyak? At si Mary, paano mangyayari? Isang uri ng tanong na hindi tunog pagdududa. Hindi sa tagtatanong kung mangyayari ba o hindi. Sa halip, ang tugon ni Mary ay isang hindi tugon ng pagdududa. Sa halip, ito'y tugon ng pagkainteresado sa pwedeng mangyari. Excited siya sa pwedeng mangyari sa sinasabi ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagtatanong o nagdududa, kundi siya yung nagtatanong dahil interesado siya sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanya dahil siya ay isang virgin. Hindi siya nagdududa. Pero paano mangyayari yan? Dahil ako'y birhen, paano ako mabubuntes? Parang nandoon yung kanyang curiosity kung paano ang salita ng Diyos ay kikilos sa kanya. Hindi niya sinabi, paano ko matitiyak na ako'y magdadalang tao? At sinabi niya, paano mangyayari yan samantalang ako ay virgin? So makikita natin yung excitement ni Mary doon sa salita ng Diyos na binitawan sa kanya. And mahirap ito kay Maria dahil, una nga, dalaga siya. Yung anak ko po, nung grade 4, may project po silang parol na recycle. Ay, madalas siya sa school lalo pag magkikrismas. So, ang category nung project nila, basta walang bibilin, recycled. So, ang ginawa ko, dahil tatay, kumuha ko ng gamit na hose, ng washing machine, kumuha ko ng eco bag, plastic, balat ng candy sa basura, at dala-dala ko sa bahay at tinanong ako ng anak ko, Daddy, paano mo ito gagawin?
Nakikita niyo po yun. Yung tanong ng anak ko, hindi tanong ng duda yun. Na-amaze siya, yung parang basura. Pansinin niyo po yung parang basura. Paano ko daw gagawin yung parol? Hindi siya nagdududa. Wala siyang duda na kaya kong gawing parol yung basura. At tinatanong niya, paano ko gagawin yung parol? So, interesado siya doon sa pwedeng gawin ng daddy niya doon sa basura. At si Mary, hindi siya nagtatanong, hindi niya kinu-question ang kapangyarihan ng Diyos, kundi interesado siya sa pwedeng gawin ng Diyos sa kanya. Dahil sa paningin niya, imposible ito. Pero dahil ang Diyos ang nagsabi sa kanya, Lord, paano mo gagawin? Hindi niya sinabing, paano ko matitiyak? Magkaiba yung statement ni Mary na excited si Mary doon sa gagawin ng Diyos sa kanya. Madalas, may sinasabi ang Diyos sa atin. May po ba nakarinig po ba kayo ng salita ng Diyos? Alam niyo yung pangako ng Diyos sa inyo? Narinig niyo na po ba yung mga pangako ng Diyos? And sometimes yung pangako ng Diyos sa atin parang, paano? Paano mangyayari ito? Paano? Napaka-imposible naman, Panginoon, yung kapatid. Ito po, hindi naman gusto ng Diyos na, ibig sabihin, minsan nagtatanong tayo doon sa paano gagawin ng Diyos itong mga pangakong ito. Minsan hindi na natin kailangan intindihin pa kung paano gagawin ng Diyos. Minsan makulit tayo, paano mo gagawin? Or paano mangyayari ito? Madalas, ang kailangan lang natin gawin, ito po, magtiwala. Ewan po ba? Minsan may mga pangako ang Diyos sa atin na imposible, ang kailangan lang natin ay magtiwala at ang Diyos ang bahala sa proseso. Ewan po ba? Si Mary ay virgin, hindi pa siya kasal kay Joseph ng mga panahon, fiancé niya pa lang, pero sabi niya, paano mo ito mangyayari? In-explain naman ng anghel sa kanya kung paano mangyayari yan. Kaya mapapansin natin dito, huwag natin intihin yung details. Trabaho yun ng Diyos. Trabaho ng Diyos na ikay pagpalain. Huwag mo nang isipin kung paano gagawin ng Diyos ito sa buhay mo. Bahala ang Diyos yan. Yung mga imposible sa paningin natin, yung limitado yung ating kakayanan, at kahit anong isipin natin, minsan magaling tayo mag-analyze eh. We try to analyze everything at kaka-analyze natin, nagkakalito-lito tayo. And sometimes we try to, yung parang gusto nating makapitan lahat. Minsan tayo, lalo na yung mga babae, gusto nakikita nila. At kapag wala silang nakita, nagugulumihanan sila. At tayo minsan, pag wala tayong nakikita, mas nakukompuse tayo. At dito sa konsepto ng salita ng Diyos, kapag narinig natin ang salita ng Diyos, kapatid, sabihin nyo nga sa katabi nyo, huwag ka nang magduda. Bahala ang Diyos dyan. Eman po, bakit mo iintindihin yung trabaho ng Diyos? Diba? Kinuha na nga ng Diyos, sinabi na nga, natatawa nga ako kay Zacharias, tinugon na nga ng Diyos yung panalangin mo, dito ka nagtutuda ka pa din. Kasi Mary, sinabi sa kanya, ikay magdadala ng tao, Lord, paano ito mangyayari? Excited siya. At alam ng Diyos kung paano niya gagawin ito sa buhay ni Mary. At sinabi naman po doon sa Luke chapter 1, yung buong chapter, yung proseso, o kung paano magkakaroon magdadala ng tao, si Mary. Kaya, mapapansin natin dito, si Mary, punong-puno ng excitement. Positibo yung tugon niya sa salita ng Diyos. Hindi siya nabingi. Nabingi po ba si Mary? Di ba? Hindi siya nabingi, hindi siya napipe. Sa halip, eto, yung tugon ni Mary. Napakaganda nung pagtugon ni Mary dyan sa ating Panginoon. Sumugot si Maria, chapter 38, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Amen po ba? Unang response ni Mary. Dahil bukas yung kanyang puso sa salita ng Diyos. Ito po isang sign na ang anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Unang sign na ikay nakikinig sa salita ng Diyos, dapat ang tugon mo ay servant heart.
May puso ka na punong-puno ng pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoon. Yan ang unang sign ng isang anak ng Diyos ay tumutugon ng tama sa salita niya. Hindi nagmamagaling sa salita ng Diyos, kundi punong-puno ng pagpapasakop, punong-puno ng pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya sabi niya, sabi ni Mary, ako ay alipin ng Diyos. Servant of God. Nandun siya yung kanyang puso agad. Kahit, eto po, mahirap kay Mary. Una nakataya yung kanyang dangal. Dalaga siya eh. At may fiancé o nakatakdang ikasal. At para sa kanya, tanggapin yung pangako ng Panginoon, hindi ito basta-basta. Ewan to ba? Pangalawa may plano sila. I do believe dahil fiancé na niya, si Joseph, nakapagplano niya kung gano'ng kaganda yung kasal, kung ilang anak yung kanilang gusto, kung saan sila maninirahan. Di ba? Kung sila magbabakasyon. Pag malapit na ikasal, gano'n yung takbo ng utak ng magkasintahan. Kaya mahirap para kay Mary na sundin yung salita ng Diyos na siya ay magdadalang tao. Pero dahil maliwanag sa kanya na ito'y salita ng Diyos, na kahit mahirap sa kanya, kahit ang reputasyon niya ay nakataya, sabi niya, ako ay alipin ng Diyos. Now, bilang mga anak ng Diyos, mahalaga na ang mga salita ng Diyos, ganun yung ating pagtugon. In order for us, upang magkaroon tayo ng transformation. Kaya maraming Kristiyanong walang transformation kasi hindi servant heart. Hindi submissive. Hindi obedient. Selective. Yung gusto lang nating marinig, ang sinusunod natin. Pero kapag ang sinasabi ng Diyos sa atin ay lihis sa ating gusto, mahalin mo ang iyong kaaway. Lord, ito na. Dadami na yung ating reasons. Sinaktan ako niyan eh. Minura ako niyan. Sinumpa ako niyan. Bakit ko siya patatawarin? Paat ko siya mamahalin? Mapapansin niyo yung rant na yun. Pero kapag ang isang anak ng Diyos ay merong puso na tulad ng isang alipin, maaaring ang tugon din natin ay tulad ni Mary. Yes, Lord. Yes. Alipin. I am God's servant. I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. Kung anong sinabi ng Panginoon, mangyari nawa sa akin. Hindi dapat tayo selective. Hindi dapat tayo namimili ng gusto nating marinig galing sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, kapag naging selective tayo sa salita ng Panginoon o kung ano lang yung gusto nating marinig, mamimiss natin yung pagkilos ng Panginoon. Ewan to ba? Diyan po ba kayo? Kung si Mary ay tumanggi, na-miss niya. Kasi pa pwede namang gawin ng Diyos sa iba yan eh. Di ba po? Amen. Diyos ang Panginoon. Hindi natin pwedeng ikulong sa atin, sa tao. May plano ang Diyos, mangyayari at mangyayari. Kung umayaw man yung tao, kakulangan ng tao na yun. Pero dito si Mary, sa kabila nung nakataya, risk na pagsunod sa Panginoon, hindi niya ito inalintana. Yes, Lord. I am your servant. Parang hinubad ni Mary yung kanyang pride. Tinanggal niya yung kanyang, ito mahirap yung kanyang future, sinuko niya sa Panginoon eh. Kasi parang, para sa tingin ng tao, wala nang future itong babaeng ito. Di ba? Sinayang mo. Sa tingin ng tao, sinayang mo yung pogi mo mapapangasawa. Siya yung iniwan mo. Siya yung sinayang mo. Di ba, sa palagay kong may Facebook, yun ang nakalagay sa Facebook status. Maria, sinayang mo. Ako yung iniwanan mo. Ako yung sinayang mo. Buti na lang walang Facebook na mapanood. Pero hindi. Si Mary, hindi niya yun tiningnan. Kasi ang puso ni Mary ay punong-puno ng pagpapasakop. Ay masakit man, mahirap man, yes, Lord. Church, 2026 na po. Huwag po tayo maging selective. Ano po? Pag sinabi ng Diyos,
Yes po. Sabi ko kanina, bahala ang Diyos sa concern mo. Kasi si Mary, yun ang kanyang, dinil naman ng Panginoon yung concern ni Mary na yun sa kanya. Pangalawang response ni Mary, may oras pa naman po. Pangalawang response is, ito po, siyempre, servant heart, kasama po dyan yung total surrender. Yung buong buo na pagsuko sa ating Panginoon. Yung mangyari sa akin ang gusto mo, parang, Lord, bahala ka na. Narito na ako, Panginoon, ikaw na yung bahala. Yun ang parang sinasabi niya. Sabi ko nga masakit para kay Mary, pero hindi, sabi niya, mababanaag natin kay Maria yung totoo, buong pagsunod sa Panginoon. Kahit may kahihiyan, Lord, sige na. Dahil sinabi mo, gagawin ko. Hindi siya nahihiya or talagang nandun yung kanyang buong pagsunod sa ating Panginoon. And pangatlo, ito po, pagsuko, servant heart, and pangatlo po, pagsamba o worship. Ang isang taong tumutugon ng tama sa salita ng Diyos, ang kasabay po niyan ay pagsamba. Ewan to ba? Nagigets po ba yung pinag-uusapan natin? Hindi po pwedeng sumunod ka sa Diyos, pero walang kasunod na pagsamba. Every time ng anak ng Diyos ay sumusunod sa salita ng Diyos, walang ibang nakikita ang anak ng Diyos, kundi ang kabutihan ng Diyos. Kaya magkadikit ang pagsunod sa salita ng Diyos, kaakibat niyan, ikaw ay magpupuri sa Diyos. Kasi kahit alam mong mahirap, kahit na alam mong imposible, ang puso mo'y punong-puno ng pananampalataya, punong-puno ng kapag-asahan. Kasi alam mo, ang Diyos ang nagsabi nito sa'yo. That's why si Mary, on mga latter verses ng chapter 11, chapter 1, she worship our God. Makikita natin yun yung pagsamba ng ating ni Mary sa ating Panginoon dyan sa Luke chapter 1 na yan. Na pagkatapos sabihin niya, tanggapin niya yung salita ng Panginoon, sumunod na ginawa ni Mary at nag-usap sila na kanyang ni Elizabeth, sumunod na ginawa niya, siya ay nagpuri sa Panginoon at nakita niya ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya ang anak ng Diyos, every time na sumusunod sa salita ng Diyos, tumutugon ng tama, hindi mo yan mapipigilang hindi sumamba sa Diyos. Kasi laging may galak sa puso ang anak ng Diyos na sumusunod sa Kanya kahit na ang sinasabi ng Diyos sa Kanya ay hindi niya gusto. Magagalak at magagalak ang anak ng Diyos dahil alam niya yun ang sinabi ng Diyos sa Kanya. Amen po ba? Now, eto po. Ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa umagang ito? Sa sitwasyon mo sa umagang ito, tingnan mo yung sarili mo, ano po? Meron kang pinapanalangin na matagal na, o meron kang dinidesire na mangyari, o maka-breakthrough sa buhay mo. Now, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo patungkol sa sitwasyon mo na yan? Mukhang imposible man, parang ang hirap mang lagpasan, pero pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos. Tulad ni Zacarias, tulad ni Mary, narinig nila yung salita ng Diyos. Now, paano tayo tumutugon sa salita ng Diyos na yan? Nung pinag-aaralan ko itong verse na ito, sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos, sa kasaganaan ng kanyang pag-iibig, ito po, itong salita ng Diyos, itong Word of God, itong yung salita ng Diyos na binibigay sa atin, sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos, John chapter 1, ang sabi po doon, ang salita ay naging tao. Basahin natin yan. John chapter 1, verse 1. Dito po tayo magtatapos. Sa kabutihan ng Diyos sa atin, ang mga anak ng Diyos ay makita ang kabutihan ng Diyos sa pasimula, chapter 1 ng verse, John chapter 1, verse 1, sa pasimula,
panoon na ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanyang buhay at ang buhay siya'y ilaw ng sangkatawa at nililiwanagan ka sa dilim, ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. So mapapansin natin, itong salitang ito ay nagkatawang tao sa katauhan ni Kristo. That's how good our God is. Kasi ang tao, hirap na hirap maniwala. Israelites, sasaksihan nila yung miracles ng Lord. Hinati yung dagat, pero nandun pa rin yung kanilang disobedient at hindi pagsunod sa Diyos. Sa New Testament, yung salita ng Diyos dyan ay nagkatawang tao para makita ng tao kung gaano kamahal ng Diyos tayo. Kaya kakibat nung salita ng anghel kay Mary, sabi nun, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon kay Maria, walang po pwedeng hindi mangyayari sa salita ng Diyos.